Napalingon na si Conrad sa pintuan nang makita niyang bumukasyon at niluwa ang asawa. Masakit ang ulo niya dala ng maraming inumin na kanyang nainom kagabi. Gustuin man niyang bumangon ay ginugupo siya ng hangover. Naramdaman niya naman ang pagyakap ng anak sa kanya kanina bago umalis kaya alam niyang wala na ito. Babawi na lang siya sa tawag. Nakaalis na si Seska? Oo, hindi ka malang bumaba. Hay nako, paano inuna mo yung pag-iinom mo? Napaupo na noon si Conrad, napakamot sa kanyang ulo. Bumaba ka pa talaga para lang maglasing. Muli pang ismid ng ginang sa asawang tumawa lang. Pasensya na, Cora. Natuwa lang din naman ako kagabi at ngayon ko lang din nakita si Brixton. Magkasunod na silang lumabas ng kusina upang magligpit ng mga kalat. Nagtimpla si Conrad ng kape habang patuloy sa pagrereklamo si Cora na sanay naman na siya. Lagi naman yun. Hindi ka dapat uminom kasama si Brixton. Hindi lang naman akong uminom, pati rin naman ikaw. At least ako alam ko ang tungkulin ko. Kahit panalasing ako. Eh ikaw? Alam mo na ngang paalis sa si Seska, ganyan pang ginawa mo. Mabuti na lang at maunawain ng anak mo ng sobra. Kung sa iba yon, naku, paniguradong magtatampo yun sa'yo. Hindi mo siya ginawang priority. Sumimsim ng kape si Conrad. Cora, ulitin ko. Natuwa lang naman ako kay Brixton. Hindi mo ba alam na may nakuha siyang malaking company? Manang-mana talaga siya sa kanyang amang si Gaston na napakagaling. Nagsawalang kibo pa rin si Cora na ang gustong pag-usapan nila ng asawa si Seska. Ngunit lulong ito sa anak ng dati niyang amo. Marahil ay dahil para na rin nilang anak noon si Brixton. Hindi ka ba masaya, Cora? He made it. Sobrang nakaka-proud lang talaga. Padabog na ibinagsak ni Cora ang hinuhugasan niyang pinggan. Tumigil ka nga dyan, Conrad, kung itatrato mo siya parang sariling anak. Hindi mo alam na, anong mali doon? Anak siya ni Gaston Barcelo. Tunay naman talagang para ko na siyang anak. Wala rin naman siyang pinagkaiba sa pagmamahal natin ibinigay kay Seska, hindi ba? Anak na rin natin siya. Dahil nasubaybayan ko rin ang paglaki niya. Parang kapatid niyang si Gavi at Thor. Gusto pa sana niyang patulan ng ginang at sabihin na kailangan niyang mag-ingat at baka lamunin sila ng buo nito isang araw. Ngunit pinili na lang niya na itikaw ang kanyang bibig doon. Ano bang kinagagalit mo? Bakit parang ang init ng ulo mo kay Brixton? May proposal ba yan? Pinalistikan lang siya ng ginang ng mga mata. Kung masama lang ang ugali niya, sinuplong na niya si Brixton sa kasalanan niya kay Seska. Ngunit ayaw niya nang magkaroon pa sila dito ng gulo. Itapon mo na lang ang basura, Conrad, na meron ka namang silbi. Tumawa lang si Conrad na tumayo na sa kanyang pagkakaupo. Kinuha ng garbage bag. Pagbaba niya, hindi nakaligtas ang sasakyan ni Brixton na naroon. Hindi pa magawang makaalis ng binata. Namamanhid pang kanyang buong katawan dahil sa balitang kanyang mga nalaman. Iho, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga? Ang buong akala ni Conrad ay nagawa nitong makauwi na nagdaang magdamag. Hindi niya napansin ang suot nitong damit na kapareho pa rin ang suot niya na nagtungo ng apartment. Sinuot ni Brixton ang pinakamatingkad niyang ngiti kahit na halatang hindi naman siya masaya. Nalaman ko kasi tito na paalis pala ng bansa si Seska ngayon. Gusto ko sanang makita siyang umalis, kaso hindi ko na inabutan. Maliwanag ni Brixton na kagad na pinaniwalaan ni Conrad. Naku, pareho pala tayo, iho. Tamang tita Cora mo, dapat hindi tayo naginom. Hindi umimik si Brixton na lumabas muli ng kanyang sasakyan upang tumayo lang doon. Matagal na si Seskang naninirahan dito sa Maynila. Ngayon lang ba kayo ulit nagkita? Hindi na kayo iba sa bawat isa kagaya sa amin ng daddy mo. Kaya dapat na nagtutulungan din kayo. Kalimutan niyo nang naging alita noon dahil sa kanyang ina. Sabihin mo sa akin, iho, nakalimutan mo na, hindi ba? Ang tagal na rin kasing panahon noon. Kailangan na nating umusad. Ngumiti lang si Brixton. Huminga ng malalim. Mas bumigat pa ang kanyang nararamdaman. Natatandaan ko pa na sobrang galit na galit ka sa kanya noong mga bata pa lang kayo. Pinunit mo pa ang drawings niya. Alam mo, iho, sasabihin ko ito ngayon sa'yo, hindi para konsensyahin ka, ha? Yung isa sa mga pahina ng sketchbooks niya ay nakadrawing ang wedding gown ng mommy mo. Ginawa yun ni Seska dahil tumatak sa kanyang isipan ni iniwan siya ng daddy mo sa araw ng kasal nila para lang iligtas siya sa kanyang ina. Gusto niyang ibigay yun sa mommy mo bilang regalo. Kaso yun ngang nangyari. Hindi rin kita sinisisi. Valid din ang reaction mo. Hindi niya nakakalimutan ang araw na yon. He remembered how furious he was at that time. How he lost his composure. Sa matinding galit at puot na bumabalot sa kanyang puso.
Bakasyon nila yon tapos pupuntahan siya ng daddy nila sa ospital? Malamang magagalit talaga siya sa kanya. Masyadong mababaw pa rin noon ang pag-iisip niya. Hindi pa ganun kalinaw at nakakaintindi. Sige po, Tito Conrad. Kailangan ko na pong bumalik sa kumpanya. Sumaglit lang ako dito eh. Ayaw na niya magtagal pa doon dahil pakiramdam niya hindi niya nakakayanin pang tumagal. Mapapaamin na siya ng kawalang hiyaan na naman niyang ginawa sa dalaga at masakit. Okay, ingat ka sa pagmamaneho, Brixton. Tapik pa ng matanda sa kanyang balikat. Walang inaksayang sandali si Brixton. Lumula na siya ng sasakyan at binuhayan ng makina. Isang mahabang businang iniwan niya kay Conrad na hinintay siyang makaalis. 5 minutong lumipas at natagpuan na lang ni Brixton na hindi siya patungo sa company building. Kung hindi patungo siya sa airport, sakto lang ang dating doon ni Brixton. Papasok pa lang sina Benedict at Seska sa entrance. Nakapila sila. Hawak ni Benedict ang handle ng mga maleta nila. Sa bawat usad ng hakbang nila sa pila, ganun din ang pagpatak ng mga luha ni Brixton na siya lang ang nakakakita. Wala naman siyang planong pigilan sila. Nang sila nang papasok, makailang beses na lumingalinga si Seska. Hinahanap ba siya nito? Iniisip na sinundan niya sila? Tusad, masyadong malayong sasakyan ni Brixton at malamang ay hindi isipin ni Seskang nandun siya. Ilang sandali pa'y tuluyang nakapasok ng bulto nilang dalawa. Sa loob ng naturang paliparan, napahawak na sa kanyang dibdib si Brixton na hindi na maipaliwanag ang sakit. Pwede pa sana niya itong yakapin kanina for the last time, ngunit hindi niya kinuhang pagkakataong iyon. Gusto lang niya talaga itong ihatid sa kanyang mga tingin, kahit sa malayo, kahit na sobrang sakit. Get well soon, Seska. Sana pagbalik mo, naghilom ng malaking sugat na ginawa ko sa'yo. Ilang minuto pang pinalipas ni Brixton bago niya minaniobra ang sasakyan paalis ng airport. Habang mabagal nang maalis yon sa paliparan ay tinawagan niya ang sekretary niyang si Helvie. Cancel all the schedules for today, Helvie. Nagulat si Helvie, ngayon lang yung ginawa ng kanyang among napaka-workaholic. Kung kaya naman nanibago siya, kahit ngang taas ng lagnat nito, nasa office pa rin to at nagtatrabaho. Noted, Mr. Barcelo, pero ano pong context? Kailangan niyo po ba ng doktor? Usually ganon kapag masamang pakiramdam nito, magpapatawag ng doktor sa kanya. Wala lang ako sa mood na magtrabaho. Huwag ka na magalala, wala akong sakit. Okay, Mr. Barcelo. Siya nga po pala, tumawag sa akin si Miss Piper Balboa upang hanapin ka. Sabi niya hindi ka raw niya makontak buong magdamag. Sinabi kong ipapaalam ko ito sa'yo. Okay, tatawagan ko na lang siya, Helvie. Nakalimutan niya ng tungkol sa babae, dala ng maraming mga nangyari. At ngayong pinapaalala ito ng kanyang sekretary, panahon na para harapin niyang babae. Kailangan niya itong gawin upang paluguran ang kanyang mga magulang. Matapos ang tawag niya kay Helvie ay si Piper naman ang kanyang direktang tinawagan upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Mukhang mahirap ka nga yatang makita palagi. Halakak ng dalaga sa kabilang linya. Well, okay lang naman sa akin dahil kapag naging mag-asawa na tayo, gabi-gabi na kitang katabi. Hindi na bago yun kay Brixton. Bilang isa sa mga magagaling na negosyante, maraming mga babae na nagtangkang lumapit sa kanya upang makuha ang kanyang atensyon. Ngunit sa palagay niya, iba ang kay Piper dahil mismong mga magulang niya na rin ang pumili sa kanya. Hindi siya wala siyang gusto kay Piper. Maganda ito't maging ang hubog ng katawan ay panalo na siya. Ngunit batid niya na hindi niya mapipilit ang kanyang puso na mahalin nito kagaya ni Seska. Let's meet para naman makabawi ako sa'yo. Hindi naman naging excited doon si Piper. Alam niyang busy ang mapapangasawa at ang makita sila sa mga oras na busy ang lalaki ay hindi magandang tingnan. Ganun pa man ay pumayag din. Hindi ka ba busy? Huwag mo akong hinahamon. Hindi ko yan tatanggihan. Maligayang tura ng boses ni Piper. Ngunit ibang sinasabi ng kanyang itsura ng mga sandaling yon na seryoso. Oo nga, saan mo gusto? Sabihin mo sa akin at ako mismong pupunta sa'yo. Ginawa yun ni Brixton upang i-distract din ng kanyang sarili. Baka mamaya hindi niya mapigil ang isipan habang walang ginagawa sa villa at pipiliin niyang sundan kung nasaan si Seska. Ayaw niyang humantong ng ganong sitwasyon kung kaya naman kailangan niyang libangin ang sarili. Thanks. Maikling tura ni Piper na magkita na sila sa isang coffee shop sa syudad. You're welcome. Binalot silang dalawa ng katahimikan matapos na makapag-order ng kanilang kape. Hindi nakaligtas kay Brixton ng hilatsa ng mukha ni Piper na para bang may nais sabihin sa kanya. Yun nga lang inunahan ito ng hiya.
Kung maligayang mata nito noong una nilang pagkikita, sa mga sandaling yun, hindi na naging palisipan kay Brixton kung bakit. Hindi ba dapat ay matuwa ito ngayon na nagawa ng makalapit sa kanya? Ano ang iniisip ng babae ngayon? Gusto mo ba ako? Gusto kong malaman dahil kung wala ka namang nararamdaman sa akin at napipilitan ka lang din. Dahil gusto ng mga magulang mo na magpakasal tayo. Sabihin mo para magawa nating itigil ito dito. Kaya nating gawa ng paraan kung meron kang pag-aalinlangan. Si Brixton dahil hindi nakaligtas sa kanyang mga mata, ang kakaibang mga tingin nito sa kanya. Marahan ang naging pagkurap ng mga mata ni Piper. Hindi siya nagpakita ng kabastusan. Tama ito, gusto niya si Brixton ngunit may mga bagay na humawi ng kanyang nararamdamang yon. Uminom din muna to ng kape bago sinandal ng kanyang likod sa pinagmasdang mabuti si Brixton. Sinasabi mo ba yan dahil heartbroken ka ngayon? Nibaba ni Brixton ang tasa ng kanyang kape na dadalhin na sana sa kanyang bibig. You investigated me. Akusasyon niya kay Piper na nilakipan na ng walang humor na tawa. Of course, I will investigate the blind date thoroughly. Future kitang magiging asawa kaya dapat na alam kong lahat. Saka if there is any unbreakable relationship, I also know how to deal with it. Ayoko may inapakan pala akong damdamin ng ibang babae habang nagpapakaligaya. Speak to the point, Piper. Huwag mo kong paghulain. Napipiko na tura ni Brixton. Pinapainit nitong ulo niya, gayong siya na ngang bibigyan niya ng oras na magkakilala sila. Oh come on, malaki ng ngiti ni Piper. Hindi niya akalain na mapipiko ng isang Natalie Barcelo dahil dito. Binaba na niyang kanyang tasang kape na eleganteng binuhat kanina. Bata siya kay Brixton, ngunit dahil sa kanyang mga magulang ay kinailangan niyang maagang umarte nang matured siya. Francesca Navarro's very pretty. Sa tingin ko kung hindi lang dahil sa issue ng mga magulang niyo. I mean, ng totoong magulang niya. Malamang ay bagay na bagay kayong maging mag-asawa. Napatayo na doon si Brixton. Ubos ng kanyang pasensya kay Piper. Lalo pa ngayong nabanggit pa nito si Seska na alam niyang nalaman na rin ng babae kung anong naging kaugnayan sa kanya. Sinamaan niya nito ng tingin ng kaharap na babae na para bang anumang oras ay kanyang ipapakitang kung gaano kasama na ugali niya at gaano kahaba ng pangil niya. Natalie Barcelo, let's make a deal and cooperate with each other. I want to take control of the family and you also need a wife to remind yourself from time to time who you can't get involved with. Kung pipiliin mo na maging babae mo sa labas ng kasal natin si Francesca, magpapanggap ako na wala akong alam. Ganun ako kabait. Willing akong i-share ko sa kanya. Well, sa kanya ka naman talaga, kaya ano pa nga asahan ko? Ano sa tingin mo? Pumapayag ka ba sa gusto ko, ha? Pinilig ni Brixton ng ulo. Gusto na nga niyang tanggalin si Seska at huwag nang kalat ka rin sa magulo niyang mundo. Tapos ang babaeng to, siya pang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang maging magulo ang buhay nila. Kahibangan yun. Anong tingin nito sa kanila? Laruan lang niya? Nahihibang ka na ba? Bakit kailangan mo pa siyang i-involve sa atin? Actually, ginawa lang naman kita ng pabor. Alam ko kung gaano mo siya kamahal. Ilang minutong tumagal ang paningin ni Brixton kay Piper. Nakangiti ito sa kanya, ngunit may nababanaag siyang halik ng kalungkutan sa mga mata nitong tangi ang dalaga lang ang nakakaalam. Nais niyang tanungin kung para saan ang lungkot nito, ngunit bakit niya ito papakialaman? Hindi ko gusto yung plano mo, Piper. Hindi ko gustong paglaruan pang damdamin ni Seska, gaya ng suggestion mo. Dahil lang mahal ko siya at makukuha kung gusto kong kaligayahan. Ang dami niya ng pinagdaanan sa akin. Hindi ko na yung dadagdagan dahil lang mahal ko siya. Tama na yun. So, ang sinasabi mo sa akin ngayon ay seseryosohin mo ko. Dahil lang pinagkasundo tayo? Ganun ba? Pumalakak ng dalaga na halatang hindi makapaniwalang mukha sa sinabi yun ni Brixton. Come on, Natalio. Mahal mo siya. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Okay lang naman sa akin na pakasalan mo ko. Wala rin akong pakialam kung mangbababae ka habang kasal tayo. Ang sa akin lang, huwag kang magpapahuli. Lalo na sa ating mga magulang. At ang tanging kondisyon ko sa'yo dito ay huwag mong papakialaman ang katawan ko. That's it. Yun lang. Baka kasi mamaya pag-interesan mo. Sinipot ni Brixton ang kabuuan ng katawan ng kaharap na babae. Maganda ito kung ganda lang ang kanilang pag-uusapan. Hindi lang ang mukha ko hindi maging ang hubog ng katawan nito. Ngunit ganun pa man ang itsura ng dalaga. Ang tanging tingin niya lang dito ay parang kapatid lang. Hindi nalalayo kay Gavi. Ano sa palagi mo?
Pabor na yun sa'yo. Saka matagal na pa rin naman ang magiging kasal natin. Kung sakali lang, syempre engagement din na munang mangyayari bago yon. Pwedeng-pwede ka pang gumawa ng paraan sa panahong yon. Hindi rin kita pipigilan. Mas maganda gang makagawa ka ng paraan bago ang magiging kasal nang hindi matuloy. Ang buong akala ni Piper hindi papayag si Brixton. Syempre, susundin nitong mga magulang kaya niyang isakripisyong kaligayahan lalo na't para sa ina. Fine, papayag ako makipag-engage sa'yo. At sisiguraduhin kung gagawa ko ng paraan bago ang kasal natin na huwag yung matuloy. But wait, I'm just curious, Piper. Tell me, may baka pa bang gusto? Hindi sinagot to ni Piper, yun na nag-iwas na ng tingin sa kanya. Hindi niya ito kailangang sagutin at ang aksyong ginawa niya, malamang ay nahulaan na ng binatang kaharap kung anong ibig niyang sabihin. Tama ako, may baka ngang gusto. Lanta ng akusasyon ni Brixton dahil yun ang nababasa niya sa mukha ng babaeng kaharap. Nilakipan niya pa yun ng malutong na pagtawa upang asarin ng babae. Wala ka lang ding magawa dito, ito ang gusto mo ng magulang mo. Bakit hindi mo rin yun ipaglaban? Umarko na ang kisang kilay ni Piper na muling dinampot ang tasa ng kanyang kape. Sabihin na nating meron, pero kung sino man yun, hindi mo na kailangan pang alamin. Lalo lang tayo magkakagulo. Ayokong umabot tayo sa puntong ito. Lingid sa kalaman ni Brixton ay sinubukan ni Piper na pigilan ang magiging engagement nila. Ilang beses siyang nakiusap sa ina na malamang ay naging bingi dahil lang labis itong mahalang ama. Sa halip na kampihan siya ay sinumbong pa siya sa amang si Peter. Kung kaya naman nang ang ama nang makiusap kay Piper na walang ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng gusto niya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pumayag kahit na labag yun sa loob niya. Kahit pa mariing tumututol ang puso niya. Okay, maikling tugon ni Brixton na tumayo upang umalis. Malinaw na rin ang usapan nila kaya aalis na siya. Hindi libre ang oras niya at naunawaan niya yun ni Piper na sinundan na lang siya ng malungkot na tingin. Nahiling na sana'y kasing tapang siya ng lalaki na kayang lumaban para sa taong tunay na minamahal. Sana may kakayahan din siyang ganito. Ikaw nang bahala, Natalio. Alam ko namang hindi ka papayag na tuluyang maikasal sa taong hindi mo gusto. Binibigay ko sa iyo ang buong pagtitiwala ko. Pagsakay ni Brixton ng sasakyan ay kinuha niya ang phone upang pagmasdan lang ng isang mga picture ni Seskang favorite shot niya. Malaki ang ngiti nito kung sana'y may icing sa tungkin ng kanyang ilong na nakagagawan niya. Birthday yon ng dating nobya at magkatulong silang nag-bake ng cake. Tandang-tanda niya pa lahat ng scenes sa araw na yon. Sobrang linaw nito sa isipan niya. Ilang beses siyang napahinga ng malalim habang nakatingin pa rin sa inosenteng mukha ni Seska. Tama si Piper, mahal niya ito. Pasalamat na lang siya at alam ito ni Piper at binigyan siya ng options. Kung si ibang babae yon, pinag-initan niya ng dalaga, lalo na threat pa ito sa kanilang relasyon. Hintayin mo ako, Seska. Gagawa ko ng paraan upang muli tayong magkabalikan. Gagawa ako. Matuling lumipas ang mga buwan hanggang sa sumapit ang buwan ng December. Sa mga buwang iyon ay nagawa ni Brixton na matuntun kung saang bansang naroon si Seska nang hindi humihingi ng tulong sa mga magulang ng dalaga. Para sa impormasyong yon, noong magka-business trip siya, sinadya niyang bansa kung saan ito naroon upang makita niya lang ang dalaga ng personal. Kahit hindi niya ito makausap, kahit hindi niya marinig ang boses nito. Kumusta ka na, Seska? May hinang bulong ni Brixton sa hangin. Habang hindi inaalis ang mga mata niya, sobrang miss na kita. Naghilom ka na ba? Ako hindi ko. Alam, ganun pa rin. Namimiss ka palagi. Sana nagawa mo ng makabangon kahit na papano. Masigla ng mukha niya, malayong malayo sa mukha nung huli niyang nakita sa paliparan. May laman na rin ang kanyang katawan. Bumalik na rin ang kinang sa kanyang mga mata. Patuloy pa rin siyang namayagpag sa kanyang karera. Mas dumaming kliyente niya kahit na nasa ibang bansa siya at na-update doon, lagi si Brixton sa tahimik lang na paraan. Buwan ng November, nagpabalik ni Brixton sa bansa galing sa ilang araw ng pagbisita niya kay Seska. Ay naganap ang kanilang engagement ni Piper. Dinaluhan yun ng kanilang mga pamilya. Sa side ng mommy at daddy niya, nandun din ang buong angka ng mga Balboa. Kumpleto rin ang mga pinsan niya na maging si Kayla. Ay umuwi pa ng bansa para lang umattend ng kanyang magiging engagement. Mahal mo ba? Mukhang hindi ka masaya. Mahinang napaigik si Brixton sa katanungang yun ni Kayla. Kapag sinabi ba niya na hindi, matutulungan ba siya nito? Of course not. Asa rin lang naman siya nito. Hindi mo mahal. Anong ginagawa mo, Natalio? Bakit hindi mo sabihin kay tita natin na hindi siyang gusto mo? Napakaduwag mo naman. Gaya ka ng dati. Sa isip mo lang ikaw lumalaban.
Ang tanda mo na, ganyan ka pa rin kumasta. Well, ano pa bang aasahan ko sa'yo? You were still a crybaby boy. Shut up ni Kyla. Masama niyang tingin sa pinsan, hindi alintana ni Skylar at Gabby na malapit lang sa kanila at maaaring makinig ang kanilang pinag-usapan ni Kyla. Huwag kang umasta, na alam mong lahat.